Hold my life in your hand, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and truth. Sip settle tayo. Hindi ka na. Tayo. Magandang umaga sa ating lahat sa patuloy na nanonood ng ating YouTube channel. Salamat po sa inyo lahat. Kayo po ay aking muli welcome na patuloy na suportahan ang aking YouTube channel. Panoorin niyo po ang ating mga gawain dito po sa Umagang Tag po ay meron tawag na Don't Watch, yung ating patuloy na pagpupuri at paglilingkod natin sa ating Panginoon Kristo sa umaga nito. Hindi po ay aming nangyayaan na samahan niyo po kami sa gawain po namin ito. Yan. Okay, start tayo. Yan tayo. Come on, Spirit. Come, Holy Spirit, fall now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. For your heart, you hold my life in your hand, drawing me through to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. For your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Worship you, the Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and truth. Hallelujah. I worship you, in spirit and in truth. I worship you, in spirit and in truth. Yes, hallelujah. God bless your name, God. Come, Holy Spirit, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you.
Holy Spirit, hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa mga ganito, God. Patuloy kami nadadato sa presensya, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa biyaya kami, Panginoon, na nakalapit sa iyo. Sa biyaya mo lamang kami, Panginoon, na nakatawag sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng proteksyon. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng guidance, Panginoon. At pag-iingat, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, patawarin mo kami yan naman ay pagkukulang sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Buong isang linggo na naman nagdaan, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Linisin mo, Panginoon. Gawin mo kami ang samyo sa iyong harapan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pribilehiyo, sa iyong kapatawaran, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Na malaya kaming lumapit, Panginoon. Malaya kami, Panginoon, na pagkatawag sa iyo, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa umagang ito. We acknowledge your presence, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin dinadakila, Panginoon, sa umagang ito. Especially, Panginoon, sa gawain ito, Diyos, sa devotion na ito, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Kaya mo, Lord, na patuloy ka, Lord, na manwalhati, Panginoon, sa mga buhay. Hallelujah. Maging Diyos, dalangin namin na mga patira na wala pa dito, Diyos. Palalahanan mo sila, ikumbik mo sila, Panginoon. Usama sila naroon, Panginoon. Mr. Romy, Panginoon. Mr. Don. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka, Lord, na mamuna sa aming mga gawain, Panginoon, sa umagang ito. Especially, Panginoon, sa Sunday service namin sa araw na ito, Panginoon, sa building 8, Lord. Samahan mo kami, Panginoon. Naging presensya lagi namin na maranasan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan mo, Lord God, na yung banal na Espiritu, Panginoon, sa aming bisita sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ito man naman gawa ng kaaway right now, Father God. Tinataboy namin sa pangalan ni Jesus. Magawa ng kaaway, paggugulo, Espiritu ng katamaran, in the name of Jesus. Espiritu ng poverty, Spirit of anger, pride, and jealous, in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa bulwagan ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa umagang ito. Patuloy namin dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon, O God. Palakasin mo kami, Panginoon, sa aming mga pananampalataya sa spiritual, sa pisikal, Panginoon. Kaya, O Diyos, pinupuri ka namin sa lamatan sa umaga. Samahan mo kami, Holy Spirit, halika na. Sa pangalan ni Jesus, pinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sa iyo ang puso kong nag-iisa, ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tulong sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit. Sa iyo ang puso kong nag-iisa, ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tulong
man, aking kapayapaan. Pangako mo, aking pangahawakan. Pangako mo, ang tangi kong sandigan. Pangako mo, tapat at magpakailanman ako ay di iwan. Di pababayaan man, pangako mo'y aking pangahawakan. Lumalapit Sugat. sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, ang tugon Hallelujah. sa aking dalangin, tapat kailan pa man, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako mo, ang tangi kong sandigan. Pangako mo, tapat at magpakailanman ako ay di iwan. Di pababayaan man, pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako mo, ang tangi kong sandigan. Pangako mo, tapat at magpakailanman ako ay di iwan. Di pababayaan man, pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako mo'y aking pangahawakan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paliliman, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, hallelujah, bless your name, Lord. Yes, the glory. Holy Spirit, hallelujah. Oh, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, God. Muna nga, Panginoon, ang mga awitin, Panginoon, alam namin nakarating sa iyo, Panginoon. Ang mga papuri, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Patuloy ka, Lord, na maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. Kaya mo, Lord, na patuloy, gawad mo, Panginoon, ang presensya sa umagang ito. Gawad mo, Panginoon, ibuhos mo yung madalang presensya iyo. Banal na Espiritu, patuloy namin maranasan sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Patuloy ka namin. Lord, hati ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo papuri, sa iyo salamat. Sa iyo glory and honor na mighty name of Jesus. Natin magsabi na, Amen. Wala talaga sila, no? Magsaing ka. Ang bilisan din, nakakalimutan na nila, no? Kaya nga. Magsaing ka. Yung bangin ka to, tinututok ko lang sa akin, no? Mga sa'yo. Ang lamig. Ang lamig liklik pa, no? Lagyan mo ng tubig to karig. Bakit ito yung doon? Ayaw. Diyan mo lang karig. Lagyan mo tayo karig. Ito mo na. Eh, mo na muna. Ha? Oh, tapi. Oo, nagsisharing tayo. Sige, sige. Kasi, Kuya. nabagan ito, tayo tatlo lang. Nakakalimutan din talaga buhay ng tao. Kawain, madami. Hindi. Dahil din din yan sa pananampalataya. Sa kalakasan. Dahil sa mga pagsubok o kaya tagumpay. Ganun lang naman. Tubig karig. Hindi nila napagtikumpayan ang ilang
buhay, no? Yung mga pagpapaliban sa gawain, bunga yan ang mga pagsubok, kaya bunga ng tagumpay, bunga ng tagong. Hindi natin sila masisi. Ganun talagang ibigin natin sila yung judge. Ang ating lang paalala, pagpa sila na magkaroon sila ng eagerness sa gawain, no? Yung consistency, diba? Ang kaligtasan, hindi nababata yung araw-araw ka nagsisimba. Hindi yung binabata yun. Kundi nababata yan kung paano ka mag-meditate ng Word of God, manalangin o mag-devotion. Diba? Ganun yun. Eh kung wala kang ganun, kahit nagsisimba ka linggo-linggo, hindi mo masasabi na malakas ka, strong ang iyong pananampalataya. Diba? Wala kang tunay na devotion. Sunod to ngayon, devotion, diba? May kahinaan. Kailangan ng tao. Kaya praise God, sabi nga, patuloy tayo. Ang sabihin ko sa lahat, ang magpatuloy hanggang Luwakas. ay maliligtas. Ay God, pwede ko pasalamat sa biyaya ng Panginoon. Ano? Maraming mga bagay sa mundong ito na nagpapahina. Amen. Nagpapahina sa ating pananampalataya. Pumipigil sa ating Manatili ka. pumipigil sa ating takbuhin sa ating Panginoon, no? Amen. Maraming kakapit na hindi ka magpatuloy, maraming mga pagsubok, no? Maaring pinansyal, maaring literal, material na bagay, di ba? Yun ang kinamumulingan ng mga tao ngayon sa mundo. Kaya hindi ko pasalamat kahit maraming mga ganong bagay. Isa ko doon sa pinipigilan, no? Pero hindi pwede dahil isa po akong sumusunod sa ating Panginoon. Diba? Kailangan ko sumunod at maglingkod sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Kailangan magpatuloy. Diba? Magpatuloy. Kasi sa bandang huli ay mag-aani. Aani ka. Diba? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. Huwag kayong susuko. Amen. Patuloy na kayo kahit Tuloy ang laman. bandang huli ay mag-aani kayo. Amen. Amen. Walang pa. Next. Puri ng Diyos sa umagang ito. Pasalamat ako kay Lord. Kanina, sabi ko mag-aalas 6 na. Sabi ko, wala pa sila. May agad ako. Sabi ko, Lord, salamat. Tapos na kayo. Ha? Akala ko tapos na kayo. Diba? Di ba? Nagising ko lang. Naglinis ako. Alam ko na. Tapos ako Kaya mag-aalas. sa alam ko mo eh. Yeah. Sila. Oh, kayo nga, alam Tapos quarter, sabi ko umaga na. Okay na Sabi yan. ko, Gising na ba? magka-quarter to 6. Karapret mo yan. Tapos, Oo, tsaka ikaw, siyempre. salamat ako sa Lord na Pag wala hindi pang pa naman makatok, tayo sa nahuhuli nahuhuli. namin, wala pang makatok. Pero sa patuloy lang na magpuri, mag-worship, mag-devotion. Salamat sa Lord sa umagang ito at kapag handa pa rin kami kagabi, yun nga, salamat sa Lord. Sabi ko kay Alan, dalawa lang tayo, kailangan kahit tatlo tayo, pwede. Sabi nga isa, dalawa, di ba? Pwede. Kaso dalawa lang kami. Nandiyan sila Babo, nandiyan si Dindin, Sabi wala. wala si Dada. Dada biglang dumating. Kula Dada, dito ka. Sabi ko, ano tayo? Sabi ko, yung mga ako, sa kupag ko naman sa taas, ayaw bumaba. Sabi ko, Lord, sige pa kami sa tatlo. Apat na kami kagabi. Kaya po rin ang Panginoon. Sabi nga tuloy. Sabi ko lang, mag-prayer na lang tayo kasi wala sila. Sabi ng Panginoon na hindi ito hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord na hindi tayo nahayaan na hindi tayo nahayaan na maging stagnant tayo, na huminto tayo sa Panginoon dahil yaman natin hawak ang ating buhay. Aasa lang tayo sa Panginoon. Lahat ng ating kalakasan, kagalakan,
lahat yun yung galing kay Lord. Kaya purihin ang Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kawalan. Pero kailangan manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong manangan, sabi nga, sa sarili lang natin dahil wala tayong kakayanan para magmalaki tayo sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Dahil pinapaalalahanan pa rin tayo na may gawain, may devotion tayo. Kaya sabi nga, mahirap gumising talaga ng maaga dahil sabi nga, battle din ito sa ating buhay, sa ating sarili. Kung hanggang saan tayo maging matatag. Purihin siya sa walang ito. Kaya salamat sa Panginoon at napakabuti. Dahil binigyan pa tayo ng bagong umaga. Amen. Hallelujah. Wala, nagpapasalamat din sa Panginoon dahil siyempre, hindi sa tao, tumingin tayo doon sa Diyos na ating pinaglilingkuran na siya lamang yung makapagdidikta sa atin at makapagdadala doon sa mga gusto nating marating na taon ng buhay na walang hanggan. Kaya ako ay patuloy ako naglilingkod sa Panginoon dahil ang hirap dito sa mundo at ang hirap din doon sa impyerno. So mas maganda doon sa langit. Kaya ano man ang nangyari ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Dahil sabi nga, Ama na ito yung tapat, gawa kasan siya lamang maliligtas. Yung sinasabi nito, ikawakas na yung wakas ng ating buhay na madatnan tayo ni Lord na naglilingkod sa Kanya, mamatay tayo sa gawain. Huwag tayong mamatay doon sa walang pagkakas ng ginagawa natin, kung ginagawa natin, hindi ka nalulugod sa Panginoon, ay huwag tayong mamatay doon. So dapat tayong mamatay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung kawakasan natin. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy na pagbibigay ng courage sa mga salita, sa mga pag-iingat na sa amin, sa mga pagkap, magdaman, muli kami nag-isip. Kaya muli ng Diyos. Umagang ito. Anong pinag-isa? Anong pinag-isa? No. Okay, amen. Hallelujah. Amen. Tuloy tayo sa buhay ng Panginoon. At nakita po natin na maraming tao ngayon ay hindi na nakapag ano sa Panginoon, nakapag-devotion, nakapag-umapit sa Panginoon, nakapag-pray. So, dito po tayo sa Romans. Yung sa po tayo. Luma. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Yun lang. Wala naman yan. Kaya nga mga minamahal, alang-alang. 12 sa 12.
Sabi dito, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Yan ba yan? So, praise God. Ito po tayo sa Romans 20 verse 24. Sabi nga dito, magalak kayo sa inyong pag-asa at sabi na ay magtiyaga sa inyong kapigatian Kapigatian. at laging manalangin. So, bigyan po natin ng din ito, no? Bakit sinabi ni Apostol Pablo na kailangan na mayroon kayong pag-asa. Dito po, nakita ko rito, yung pag-asa, sabi dito, ay magalak kayo sa inyong pag-asa. Di ba? So, ano yung pag-asa na sinasabi rito mga kapatid? Na sinasabi ni Apostol Pablo. Yung, actually itong, ano na to, yung pag-asa, hindi sa atin to eh. Di ba? Pag-asa ito dun sa mga chosen people, pastor eh. Di ba? Kung titignan natin yung background, hindi ito para sa mga hindi. Ito ay para sa mga Hudyo na kung saan ay na pinangakuan nila na pag-asa ng kaligtasan, di ba? Kaso lang hindi nila tinanggap yun eh, di ba? Kung pag-aaral mo sa malalim na pag-aaral, maggalak kayo sa inyong pag-asa. So nabaling yun dito sa ating mga hindi. Kung titingnan yung background ng Roma. Kaya nga may pag-asa na eh. Kaya kasali tayo doon, napunta sa atin yung pag-asa na yun. Di ba? Maggalak kayo. Tuloy mo, may pag-asa ka na. Hindi ito pag-asa dito sa lupa. Sa lupa na sabi yung pag-asa na ito, yung pag-asa na binibigay ng Diyos, yung patungong langit. Di ba? Yung pag-asa na pwede kang maligtas, na pwede kang na protektahan ng Diyos, di ba? Sa anumang gawa ng kaaway. Yung pag-asa, yung tinatawag na pag-asa na sinasabi, hindi pag-asa sa weather pag-asa na ano. So sabi dito, magalak kayong sa pag-asa. So, unang aim, sinasabi dito yung magalak sa pag-asa. Magalak din. Di ba? Kaso lang ngayon, sa mga Kristiyano, wala nang kagalakan. Ano tayo? Ano ba? I-relate na lang natin dito sa ating mga Kristiyano. Hindi na natin doon sa mga Hudyo. Ang pag-asa nito nasa atin na eh. Di ba? Ito na eh. Pagamat may kubinan sila, tayo, meron tayong pag-asa. Sabi niya doon, magalak kayo. Rejoice in the Lord always, sabi ni Pablo. Diba? Magalak kayo lagi. Bakit? Dahil sa ating pag-asa. Yung pag-asa na yun, yung sinasabi doon sa, magbisaya mo nga doon sa 1 Peter chapter 3, verse 1. Diba meron doon? 3:1. Tama ba yun? Chapter 3, verse 1 o chapter 1, verse 3? Chapter 1, verse 3. Meron yan doon, Sabi dito, 1 Peter, sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Yun! Malaking pag-asa. Yung malaking pag-asa na yan, yun yung sinasabi ko na nasa atin na, di ba? Dahil sa pamagitan ng kamatay ni Kristo, na nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Ayun yun, di ba? Kaya related ito na sinasabi ni Pablo na
yung pag-asa na dapat panghawakan mo na yan. Ayan. Di ba? Hindi yung baliwalain mo. Kunyari, mayroon kang isang naging failure na isang bagay na binigay sa'yo ng Lord. Tapos, anong nangyari? Nawala. Di ba? Parang nilustay mo. Parang ginawa ni Pastor Don. Di ba? Di ba? Yung, ito totoo naman eh. Di ba? Ito yung, ngayon, ang pag-asa na ito, nagiging ano ito, panghawakan mo na. Baga sa ano, Parang baliwala. hindi Hindi mo pinapansin. Oo. Wag mo nang baliwalain ito. Kasi kaya maraming tao na binabaliwala yung pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon. Yun. Diba? Kaya, anong nangyari, nawawala yung pag-asa na yun. Kaya sabi niya sa atin, Pablo, magalak kayo. Bakit magalak tayo? Pray mo ikaw, binigyan ka ng pribilehiyo. Nanguya ako ka lang. Pribilehiyo tapos ang Wala nangyayari, hindi ka masaya, hindi ka pa rin masaya. Nanguya ako eh. Ganun kagalakan na natin. Katol pastoralan, di ba? Oh, ano ba yun? Hindi naman wala. Ano ba yung nangyari sa iyo nung panahon sa ministry? Di ba? Kasi ngayon, pababayaan mo na naman. Oh, wag mo na pabayaan na yung pag-asa na yan, yung binigay sa iyo pribilehiyo ng Panginoon. Nandiyan yan, no? Paghawakan mo na yan. Kasi dati yung araw, pag nawala sa iyo yan, susulit sa atin ng Panginoon yan, di ba? Kaya, hindi nila alam yung pag-asa na binigay sa atin ng Diyos. Yung mga tao na ngayon na hindi nila alam. Kaya nakakaalam niyan yung nakakarinig ng salita ng Panginoon, di ba? At mayroong tinanggap nila ang ating Panginoon. Yun ang nagiging nagkakaroon sila ng pag-asa. Para sa atin, meron tayong pag-asa. Kaya i-share natin yung pag-asa na yun. Yung kagalakan na nasa atin. Diba? At ingatan na yung kagalakan na yun. Pangalawang aim, yung tinatawag na Tiyaga. magtiyaga. Diba? Magtiyaga saan? Tiyaga ka sa gawain ng Diyos. Sa kapigatian. Kapigatian. Tiyaga kayo sa kapigatian. Kaya mga kapigatian, ano ba yung mga Bakit? pagsubok? Bakit may kapigatian? Kasi nga, hindi naman pwedeng Kasaganahan. Laging sagana. pagsubok tayo sa mundong ito. Hindi puro naging Christian ka. Puro kasayahan. O puro na ano. Pagpapala. Puro pagpapala. Hindi. Sabi doon, mayroon kayong kapigatian Kapigatian. na dadanasin. Di ba? Kasi nga, according to Jesus Christ, sinabi niya yan sa mga apostol na mayroon talaga kayong kapigatian na dadanasin. Di ba? O kasi basahin natin. John chapter 16 verse 33. Makikita natin si Jesus Christ nag-emphasize doon sa 16 ano? 16 sa ano? mga alagad niya na 16 ano? meron talaga silang dadala. Nahihinay ka doy! Para ka namang bulag. Meron talagang dadanasin na 16 kapigatian. ano? 16:33. 16:33. Sabi dito, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Okay, Meron kayong kapighatian Yan. dito sa sanlibutan. Yeah. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. di ba? Hindi lamang yung natanggap mong Panginoon tapos ayahay ka na. Ay, may susunod. Sabi ni Jesus Christ, Maraming pagsunod. di ba? Dahil sa pagkikipag-isa niyo sa akin, di ba? Sabi roon, dahil sa Dahil sa meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. yun, kapigatian. Sinabing, pag nakipag-isa kay Kristo ka, may kapigatian talaga. Siyempre, sa Kristo nga, Pagsubok. hirap eh. Oo. Tayo Alam- pa kaya porque binigyan Meron- tayo ng kaligtasan, manguyakol na lang tayo. Kasi ligtas na ako, hindi. May gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya nga, binigyan ka ng malaking pag-asa para doon, ang malaking pag-asa na yan, meron kang gagawin. Di ba? Meron kang gagawin eh. Hindi lang porque sabi nga, ay ligtas na ako, pwede, kahit hindi na ako mag-share, kahit hindi na ako umating, ligtas na ako, hindi. Ano ka, Hudyo? Hindi ka Hudyo para
ano ka? Dahil sa pag-asa na ito, bigyan tayo ng pag-asa ng Diyos, malaking pag-asa sa mga hintil. Kaya may gagawin tayo. Kung naghirap man si Kristo sa kanyang sakos ng Kalbaryo, ganun din ang ating dadanasin. May malaki tayong pagkapighatian, di ba? Kaya nga ibinaling sa atin ang kaligtasan na yan dahil may gagawin tayo para sa Kanya. Di ba? Ibabalik natin para makita ng Panginoon kung saan ang pananampalataya mo, kung nasaan ang pagtsatsaga mo. Di ba sabi malaki? Pagtsaga. Amen. Malaking magtyaga kayo sa inyong kapighatian. Dahil sa susunod, kaya pag wala ka tayong tiyaga, wala tayo rito eh. Ano gagawin pa natin? Hindi, ligtas na tayo eh. Ano tayo, budyo? Hindi. Ang budyo, kahit hindi mag-ipon kay Kristo, Oo. narin siya, ligtas siya. Ligtas sila. Tayo, may gagawin tayo. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa eh. Ang katupad ng pangako na mamatay siya sa krus. Ang pag-asa na yan, yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Malaking pag-asa. Wala dito sa lupa. Problema na Sa naman kabilang budyo, buhay. sila yung darating. Sila yung haharap sa Great Tribulation. Kaya pasalamat tayo, malaking pasasalamat natin sa Panginoon. Dahil binigyan tayo ng malaking pag-asa. Pero hindi lang nagtatapos yan. Habang meron tayong buhay sa mundo ito, may gagawin tayo. Hindi tayo mangunguyakoy. Hindi tayo maglalamierda. Pasok, sis. Hallelujah. Sis, pastor. May kalbo. Una pa pala akong kagabi sa kabubusan. Kaya, Ano po kaya? nakita natin. Hindi kami nag-isip. Kahit na anong higay, tulog ako sa bahay. Tapos na rin. Hindi ako kumain kagabi. Kaya pinatawagan ka namin. Tawagan na namin pa kumain eh. Wala kumain. Pinilit nga lang ako nito pagpunta kayo upang ang sana lumabas. Tinawagan ka Siya namin. nakalibo ka eh. Saan ka nagpagupit dito? Buhay pa yung Buhay pa. pag-usap. Ano ba ito? O, yung buhay pa lang natin. Amen. Buhay ito. Hallelujah. Dito sa pugat to. Eh, pag-ulit tayo. Alarm naman na ito, hindi naman tumunog. Tao kami ng tao. Amen. Tapos yung cellphone, tumatawag si Pastor. Hindi niya masagot-sagot. Chapi, chapi. Ano itong cellphone mo? Ayan. Amen, pag-ulit tayo, no? Kape, gusto mo? Okay, tapos. Di pa nga. Pa. Dapat dumamaya na tayo pumunta. Hindi pa pala sila tapos. Kayo na inaantay namin, kaya binabagala namin. Nandito na natin tayo magtapos. Isang point na lang. So, Langin. ang ating Sister. ang ating tema ngayon ay 3 M. Hindi matandang mayaman, madaling mamatay hindi Kundi Triple M yun. triple M lang to. Sabi nung sa 12, magala kayo sa inyong pag-asa. Yung pag-asa na to, hindi naman sa atin to kung titingnan natin. Pag-asa ito ng mga Hudyo. Yun nga lang, binaling sa atin to ng ating Panginoon. Wala nga eh. Nung siya ay Apat lang kami kagabi. Makinig na ako. Yung tanong ng tanong, nag-aaral. nung siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo. Yung pag-asa na to na sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3, di ba, yung kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Pag-asa yun. So yun po, sabi nga magalak kayo sa inyong May pag-asa. sa pag-asa. Kaya kailangan ang pag-asang ito yung may kagalakan ka, yung kagalakan na nasa sayo ay privilege yan, di ba? Hindi yung kagalakan na yan, bihira lang yan na magkaroon ng isang Kristiyanong kagalakan sa tao. Amen. Baka kagalakan yan. Rejoice in the Lord always, sabi ni Pablo. Okay, pangalawang M, yung tinatawag na Yata. pangalawa, yung Matyaga. magtyaga. Yan. Saan? Matyaga sa Magtyaga kayo sa kapigatian. kapigatian. Diba? Although na may pag-asa tayo, may kagalakan tayo, kailangan may tiyaga tayo sa ating Sa inyong mga pagsubok. kapigatian. Kapigatian, di ba? At laging manalangin. Pagsubok. Hindi yung tinanggap mo ang Panginoon, hayahay ka na. Tinanggap mo ang Panginoon, Darmenda ka na. ano ka na, ligtas ka na. Hindi yun.
kundi mayroon kang pagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay, di ba? Dati, hindi kasi sinasabi, yung pambunakin, yung pag-uusig na sinasabi doon na Biblia. So, yung tinatawag na kapighatian, hindi lang iisa yon. Sa mundong ito, marami talagang kapighatian. Dahil si maaring ang Kristiyano madanas ng spiritual na kapighatian, mayroon ding literal na kapighatian. Sinabi ito ni Lord doon sa kanyang mga alagad di ba? Sinabi ito ni Lord nung bago siya umakyat sa langit, kasi malapit na siya umakyat sa langit Sabi niya sa mga alagad niya na parang si Christ na babahala kasi pag wala siya, maaaring magkawatak-watak sila, di ba? Sabi ng John magkawatak-watak. Pero sinabi niya yon na sa pakikipag-isa niyo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, ay meron kayong kapighatian, di ba? Basahin mo nga dito sa yung binasa mo kanina sa John chapter 16 verse 33. 23. Sabi dito, 14. 16:33. Kaya nga. 15 yan 15 yung binabasa mo. 33 sa dulo. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So, magandang sinabi ni Jesus Christ yan maaaring ang iba hindi na makapagpatuloy dahil sa pagsubok. Marami Kristiyano ngayon hindi na pagpatuloy dahil una, hirap sa financial, pagsubok, hirap sa asawa, di ba? Hirap yung mga pag-uusig na dinadanas. So, yung kapighatian yan, sari-sari yan Hindi maaaring financially, maaaring family, mga problem, yung kapighatian, lalo hindi lang sa mundong ito, yung inaalok ng kaaway sa atin. So marami pong kapighatian na sinasabi niya yung madadanas natin. So kailangan magtiyaga tayo. Di ba? Magtiyaga. Pag hindi ka magtiyaga diyan, madadala ka sa agos ng mundong ito. Diba? So yun po. At pangatlo po ay yung sinatawag na pananalangin. Ito yung pinakadabis. No? Ito yung pinakadabis na sinasabi ang pangatlong magtiyaga sa pananalangin. Puro magtiyaga. Paggalak. Magtiyaga. Manalangin. Magtiyaga sa Manalangin. Oo, manalangin. At laging manalangin. Manalangin kabila. So, ang pananalangin nito, hindi naman sinasabi mong na ang isang Kristiyano ligtas ka na dahil linggo-linggo ka nag-church. Hindi ba siya, pastor? Linggo-linggo ka nagpupunta sa simbahan. Ang basihan kasi sa pagiging strong yung strong bang pananampalataya. Ang basihan ng strong na pananampalataya, yung meron kang belief sa Word of God, meron kang pananalangin, di ba? Katulad ka, may devotion ka. Isa yun siya nagpapalakas sa iyo. Hindi yung mga bagay na kinahumalingan mo sa mundong ito. Amen. Diba? Maraming mga bagay na doon natutuon ang atensyon ng isang tao. Lalong-lalo na sa mga teenager, yung mga adult, di ba? Marami ngayon inaalok ng kaaway na para ka lang mawala sa presensya niya, mawala sa purpose doon sa sinasabi ng Panginoon na manatili ka sa kanyang presensya, di ba? Amen. So po, kaya ang awaran dito si Jesus Christ. Jesus Christ ang awaran dito na maging matyaga sa pananalangin, di ba? Although binigyan tayo ng pag-asa
may kapigati at tayo nadadanasin. Pero kailangan, sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Sa'yo, ano ba ang naging naglima sa'yo sa ating sa topic natin sa devotion natin? Yung magtyaga. Magtyaga tayo. Anong mangyari sa ating buhay? Nandun ang ating pagtsatsaga. Hindi lang tayo nagtsatsaga para kumita ng pera. Nagtsatsaga tayo dito para maging mag-ara ang ating bahay. Nagtsatsaga tayo para sa ating pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Oo, hindi yan tuhad lang para magtyaga tayo dito para sa pamilya, para sa pero hindi tayo magtyaga dun sa ibinigay ng Diyos na pag-asa. Di ba? Malaking pag-asa ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo nagagalak. Bakit? Pag hindi ka nagagalak, ibig sabihin, ibig sabihin, hindi ka nagagalak. Hindi ka Kristiyano. Hindi ka Kristiyano, hindi ka nagagalak. Nagagalak ka. Hindi tayo. Malakas ka lang dito, nagagalak ka dahil mag-ara, mapera ka, nagagalak ka. Lahat gagawin mo, nagagalak ka. Pero mas higit ka maggalak sa Panginoon. Amen. Dahil binigyan tayo, ang binigay ng Diyos sa akin, malaking pag-asa. Di ba? Ang pag-asa hindi dito sa lupa. Yung pag-asa hindi dito sa anumang mayroon ka. Di ba? Malakas ka, dahil kaya mo lahat eh. Lahat bibilhin mo. Malaking pag-asa din yan. Pero ang higit malaking pag-asa, yung ibinigay ng Diyos sa atin, doon sa langit, na walang hanggan ang ating pagpupuri at binigay ng Diyos sa atin, di ba? Dahil ang pag-asa na yan, higit mahalaga kaysa dito sa lupa. Amen. Di ba? Kaya tayo nagtsatsaga dito. Bakit? Dahil hindi tayo nakatingin tayo doon sa langit na ibinigay ng Diyos, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun ang malaking pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-asa na yan, hindi dito mabibili. Mabibili man dito, pero panandalian. Pero sa kabilang buhay, mas higit itong higit na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang hanggan pag-asa na to. Kaya sabi nga, magtiyaga tayo sa ating kapighatian. Kasi iba ayaw magdanas ng kapighatian eh. Bakit? Gusto nila puro kasaganahan, kasayahan, di ba? Pag binigyan sila ng pagsubok ng kapighatian, ayaw nila sumusuko na tayo ng mga Kristiyano. Kristiyano ka na? Umayaw ka? Uy, huwag kang umayaw. Talo ka, tatawanan ka. Di ba? Tatawanan ka ng kaaway, uy. Hindi ka totoong Kristiyano. Kristiyano ka lang. Mas sigit dito sa lupa. Masaya ka rito. Nandito ang pag-asa mo. Pero huwag tayong magpatalo. Sabi nga, may lakas naman tayo o wala. Ang Diyos pala nagbibigay sa atin ang pangalaking pag-asa. Nanggagaling sa Kanya ang lahat. Kung sa sarili lang natin, wala tayong kakayanan. Pero sabi nga, huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Bakit? Dahil siya nagbibigay sa atin ang lahat. Kaya sumunod tayo sa Kanyang binigay sa atin. Sumunod tayo kahit mahirap. Kaya ang kapighatian nito napakalawak. Ang kapighatian nito mahirap gawin. Mahirap gawin ang kapighatian. Dahil lahat ng pagsubok ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ang tiyablo ng Panginoon, bibigyan ka ng pagsubok. Bibigyan ka ng kapighatian. Bakit? Tinitingnan ng Diyos kung meron kang pananalangin. Diba? Di pananalangin tayo. Kaya sabi nga, manalangin kayo na walang patid. Kasi pag nanalangin tayo na walang patid, pag nangyari, nanalangin tayo may patid, nakahang. Imbis na tuloy-tuloy ang ating pananalangin, pag nakahang, di ba, nandun naman, papasok ang mga pagsubok, papasok ang kapighatian. Bakit? Puputol eh. Kaya doon tayo, step by step, wag lang tayong sumuko. Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang maliligtas. Kaya,
dito sa lupa, china-challenge tayo ng Lord. Kung nasaan tayo ngayon. Diba? Yan po rin ang Panginoon sa umaga nito. Tapos sarada na naman. Meron tayong natutunan. Hindi naman tulog-tulog. Yan, so, uli ng Panginoon, kailangan talaga natin magtiyaga, mag-ano, Tsaga, kasi sikap. hindi man talaga tayo mananatili sa mundo nito eh. Lahat ng ari-arian natin sa mundo nito, sayo mo sa hindi talagang iiwan natin yan sa panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. At yung panahon na yan ay hindi ipinalam sa atin ng Panginoon kung kailan tayo aalis sa mundo nito. Ang Diyos lamang nakakaalam. Dahil binigyan tayo ng Diyos na mayroon tayong alam at mayroon din tayong hindi alam. Ano ba yung alam natin? Alam natin na tayo ay mamamatay. Pero ang hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, ang kailangan mo lang natin yung manatiling tapat. Magtiyaga sa gawain ng Panginoon at maniwala. Dating ang panahon na yung sinasabi ni Lord, kasi sabi ng Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, hanggat nasa katawang lupa pa tayo, nandito pa tayo, hindi pa mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. So, kailangan muna tayong alisin ng Diyos sa katawang lupa ito. Natanggalin niya tayo para mapasa atin yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya katulad kay Lazaro, di ba? Si Lazaro, hirap na hirap siya rito sa mundong ito. Marami siyang kitong, pero ang pananampalataya niya nandun kay Lord eh. Hindi siya nawala ng pananampalataya. Pero kaya nung siyang namatay, so doon niya nakamtan yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi ni Abraham, si Lazaro nagtiis ng kahirapan at ngayon siya ay narito at inaaliw. No? Inaaliw siya. Kaya yun. Kaya sabi nga, magtiyaga, patuloy sa gawain ng Panginoon at huwag mawalan ng pag-asa. Kasi may mga tao nawawalan na ng pag-asa eh. Amen. Oo, nawawalan. Bakit? Kasi nakapokus sila sa hanap buhay, sa negosyo, sa trabaho. At sasabihin pa, so busy ako, walang magbabantay sa paninda ko, walang magbabantay sa tindahan ko. Pero pagdating sa mga kalayawan sa mundo, naisasara naman nila eh. No? Naisasara naman nila. Pero pagdating kay Lord, maraming dahilan. Pero sabi nga, ang kaligtasan natin ay individual. Darating ang araw, yung mga ginagawa natin at papawalang bahala sa gawain ng Panginoon, tayo rin naman mananagot niya. Darating ang araw na maraming iiyak at maraming magsisisi at maraming magsasabi sayang. No, sayang, hindi ako nagpatuloy sa Panginoon. Kaya wala tayo may dahilan. Okay, so, sino ba? Kaya ba siya, mayroon ba ano kayo? Ako? Tama naman lahat yun eh. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, be steadfast at movable. No, hindi natitinag. Kaya, huwag daw kayo matinag. Pero, bakit ba nangyayari yung mga ganung bagay? Yung mga nawawala ng pag-asa, hindi nakakapag-taste, nawawala yung pagtsatsaga. Kasi sa mga kabigatian, nawawala na lang. Kasi nga, matagal ng Kristiyano, anong sabi ng James 1:21? Be not a hearer but a doer of the word of God. Ang tanong, tagal na nating naririnig yan, ginagawa ba natin? Di ba? Nananalangin ba talaga tayo? Oh. Kaya ganoon, kaya hindi tumatagal. Hindi, yung nag-wave sila, konting hangin lang, tumutumba na. Di ba? Kasi, wala eh. Puro lang pakinig. Laging present sa Sunday, laging present sa gawain. Pero, ano nangyayari doon sa naririnig nila? Na salita ng Diyos, wala naman. Yun naman talaga ugat ng lahat ng yan eh. Huwag lang tayong tagapakinig. Dapat, tagasunod tayo. Kasi, ang Panginoong Jesucristo, yun talagang pinangaral niya. Kaya nga, disciple eh, di ba? Sabi niya, mag-disciple kayo, disciple. Go ye. No? Preach the gospel. Make them disciple, di ba? Paano mo sila mag-disciple? With the word of God. Di ba? Para maturuan sila ng aral ng Panginoon.
So, napakaganda ng topic eh. O nila, 3M lang. Yung dinagdagan pa na isa, lalo matibay yun. Oo, may isa pang M eh. Kulang eh. Ano yung masarap? Ha? Makakinalag yun sa susunod na. Di ba? Hindi, totoo lang yan. Dapat, hindi lang tayo tagapakinig. Kasi matagal na nating naririnig na manalangin tayo lagi, puyat tayo, mag-ano tayo, wala eh. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Alam na natin, pero wala naman nangyayari. Kasi hindi tumitihim mo sa puso kasi hindi naman natin sinusunod eh. Alam lang natin, pero walang pagsunod. Di ba? Hindi naman tayo nananalangin. Manalangin tayo, bilang na bilang lang. Di ba? Sa pagpagod na, wala na. Bagsak lang yung katawan, wala na. Amen na lang yun. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Bagsak. Di ba? Ganun talaga yun. Kasi ang katawang lupa natin ay napapagod talaga. Pero, ang banal na espiro. Hindi naman lagi. Oo. Hindi naman lagi. Tayo Kristyano, hindi sabi ng Panginoon sa 1 John, hindi kayo nagpapatuloy doon. Dapat nga hindi magpatuloy doon sa mga gano'n. Mga gano'n sistema. Kasi tayo, yung katawan talagang bumibigay din minsan ang katawan. Kasi wala tayong magagawa. Pero yung ating, yung banal na espiritu, patuloy na nang umusap yan. Sasabi sa atin yan, papaalala. Minsan gusto mo manalangin. Napipigilan ka eh. Di ba? Pagod ka. No, ba? Alam mo na Panginoon kung ano yung papanalangin ko eh. Salamat. Ganun na lang. Sabi ng yun sa akin, may mali yung first Parang kakindaan niya na, alam na ng Panginoon. ganun Ganyan na. na siya naman. Hindi naman nanalangin kasi alam na nga eh. Alam tayo yung iniisip natin. No. Pero mali, kasi dapat gusto ng Diyos kasi mag-independent tayo sa Kanya. Sabi niya. Wag saka kumbaga ipakita natin na sa Kanya lang talaga tayo. Nalangin ka kung magkaan pera niya, dapat specific. Huwag mo na padaan sa pulis. Kasi babawasan. Babawasan pa pag tumasok. Pagka 3,000 lang, huwag mo na Okay na, sige na. 5,000. Andyan. Kaya tayo po ay mawit sa ating Panginoon at i-focus ni Pastor Romy. Salamat sa iyo. Aming Panginoon, Ako'y inibig
ipagkaloob. Mamahalin iyan sa Espiritu'ng lubog. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y ganipin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Ito lamang Ama, ito lamang Ama, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Hallelujah. Muli dakilang Ama, maraming pong salamat o Diyos. Purihin ka, dinadakila namin ang iyong pangalan. Sambahin, Panginoon, dadakilaan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo ulit sa amin. Na kami ay nagkasama-sama, Panginoon, pagganap ng iyong gawain, Panginoon, mga downloads, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon, namin na pinag-aralan sa iyong mga salita. Ngunit, Panginoon, nabigyan niyo kami, Panginoon, ng katatagan, Panginoon. At, Panginoon, na hindi natitinag, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kayo ang paalala, Panginoon, sa through your word of God, na kung saan ay kami ay maging masunurin, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming po salamat. Patuloy, handa niyo po ang aming mga puso at isipan, aming mga sarili, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo mamaya, Panginoon. Ang iyong mensahe, Panginoon, maging pagpapala nawa sa bawat isa. At dalangin po namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na paalala niyo sa kanila na ang araw ito ay araw para kay aming pagpurihan sa Panginoon. Ang araw ito ay ang araw kung saan kami dapat magkatipon-tipon, Panginoon, na yung mga anak. Patuloy, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang araw ito hindi mo kaaya-aya po, Panginoon. Layo niyo po sa anumang uri ng kabuluhan, Panginoon, at anumang uri na gawa ng diablo, Panginoon, na kung saan ay na kung saan, Panginoon, ay gagawa, Panginoon, ng distraction, Panginoon, sa aming paglilingkod. Tunay, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo nakakapatid ng aming mga puso at isipan, pakalinisin niyo po ito, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala, O Diyos. Pagkakasala ng aming pananalita, ng aming isipan, Panginoon. Mga pagkakasalang hindi po namin patid, Panginoon. Kayo po nakakadaros ng aming mga puso, Panginoon. Maging karapat dapat po nawa kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. At patuloy na hinihingi namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat, sa biyaya, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga pangangailangan, sa paghilingan ng karamdaman, Panginoon, sa kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon, sa katalinuhan, Panginoon, sa lahat ng aming gawain, Panginoon, na tunay na, Panginoon, kayo nagbigay ng katalinuhan, Panginoon. At dalangin po namin na mabuhay kay aming napapurihan, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, na itaas po namin nawa ang iyong dakilang pangalan. Maraming po salamat, O Diyos, tunay na hindi po matatapos sa amin. Papurit pa salamat sa iyo. Kulang po, Panginoon, ang aming panahon para kay aming pasalamatan, Panginoon, at puri. Dalangin po namin na patuloy na gamitin niyo po ang inyong mga lingkod, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kami po ay maging gagamit-gamit, Panginoon, sa iyong mga gawain. Maraming po salamat. Kayo po ang mamuna sa umagang ito. Hiling po namin na pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan. Pangalan ni Jesus sa dalangin, alam niyo sabi na Amen. Bibigay na yata ako This is my Oh. desire to honor Hallelujah. Lord, with all my heart, I worship you. Oh, that is
I give Sabi mo yung ano mo, Nay. adore you is in you, is in you. Hindi dito natulog si Remia. Lord, I give Ha? you my heart, May pagbibigay sa my ulo ba? soul. Uso yan ngayon. Uso ba yun? I live Matagal na uso yan. for you. Uso, kagabi nga si Aisha, mayroon dalawa dito. Dami nga, naglagay dito, dami sa ulo. Bidada ito, binigay. Dami sisi. Dapat ang lalagay dyan, pangalan ni Jesus. Di ba? Dapat Puro sisi, weyo. Dapat Jesus, di ba? Bidada ito sa yung mga sayo na. Yung ganun yung ba? Yung Style ng ano yan eh. Ipit yan eh, di ba? Ipit. Kaya pagdating ng ano, pagdating ng mga ano, yung